Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi naman sa inyo nagno-notify ang ating video, madali lang po yan. Punta na po kayo kay YouTube. Andun yung search bar. Type niyo po si Kuya Goods. Lalabas na po ang ating channel. ICC Court Justice is at risk. Nako, buti nga. Tama lang yan sa inyo. Goodbye ICC 2026. Tatay Digong, excited na. Ano yung mga balita ngayon? Ito pa, Cabral Files. Isinapubliko ni Representative Libiste. Puro talaga kay Cabral, Relasyon ni Cathy Cabral sa may-ari ng Lon Hotel, ibubunyag. Kaya dumarami ang tanong na hindi trusted ang source, yan ang pamagat. Rep. Terry Rigon, Terry Ridon, tinugsa si Representative Libiste sa mga aligasyon. Pag ikaw natutulog sa, iyakin ka pala. Samantalang ikaw ang lakas mo bumanat sa mga Duterte. Tama, di ba? Insertion sa 2026 budget, billion-billion pa rin. Paano? Doon nila kukunin yung pantatapal nila sa PhilHealth. Diba? Kaya gagawa nila ng paraan. So, ipasok na natin ito. ICC at risk na. Wow, thanks God. At sana magdesisyon na. Oo, kung pwede nga lang si Donald Trump, si President Trump, siya mismo ang pumunta doon at palayain na si Tatay Digong. Ano ito? Pasok! Nanganganib ng maparalisa ang operasyon ng ICC dahil ang bansang China, India, Russia at United States ay pinagtutulungan na ang ICC. Yun! Ayon sa China, China cautions ICC on politicization after Duterte arrest. China enjoined the International Criminal Court to act prudently and avoid politicization or double standards in reaction to former President Rodrigo Duterte's arrest. This is an important sudden incident. China has noted the news and is closely following how this might develop. Sa sunod-sunod na kamalasan na dinaranas ngayon ng ICC, lalo na ang mga hukom ng ICC, ang pagka-revoke ng kanilang visa, hindi magamit ang mga bank accounts. Yan. Simula na ng pagguho ng International Criminal Court. US sanctioned to ICC judges. Types of sanctions explained. Financial sanctions, bank accounts and assets, asset freeze. Any assets and funds the sanctioned ICC official holds in the US are frozen. Assets passing through the U.S. financial system, including dollar-based transactions, are blocked. Visa sanctions, travel ban, visa denial. Sanctioned ICC officials cannot get any U.S. visa, tourist, work. Dapat lang sa kanila yan. Dapat nga lang. Dapat ngayon. Bukas, buwagin na talaga yan . At hindi na pag-usapan yan . At dapat palayain na si Tatay Digong. Kasi biktima lang yan ng politika. Si Tatay Digong. Oo. Trabaho para saan? Para hindi para hindi na makatakbo si BP Sara o gagawin nila kay BP Sara ay papahinain ng loob para hindi makatakbo sa 2028. Totoo ba? Kahit manira pa kayo ng manira, mga pisti kayo, yung mga bulager dyan, hindi ho kayo, hindi ho kayo mananalo. Bakit? Pansinin nyo sila. Yung mga bulag nila. Yung binabato na sa taong bayan na peke at scripted na mga linyada, nakilatis na ho ng taong bayan. Yung mga bayarang bulager dyan na waving. Magsiiyak na lang kayo pag si BP Sara ang naupo na presidente sa 2028. Usaping Cabral Files, inilabas na sa publiko o ilalabas sa publiko, sabihin na natin. Ano kaya ang malalaman ng taong bayan? For sure, maraming madadagdag na mga
Oo, balita, impormasyon, o ebidensya. O, sabihin natin. Pero galingan nyo ha, huwag kayo yung gagawa lang ng script tapos sasabihin sa taong bayan na ito, ganon, hindi. Alam naman ng taong bayan kung ano nangyari dyan sa, oo, isang malaking na expose na akala nila, yan ipantatapat nila doon sa baho ni Balulong at saka ni Bongit. Hindi ho natutulog ang taong bayan. Huwag niyong kalimutan ng usapin sa flood control. 'Di ba? Sila ang nagsabi imbestigahan, sila ang nagsabi makulong. Tapos na ang Pasko, meron bang the big fish? Tinatanong ho kayo ng taong bayan, meron ba kayo napakulong na the big fish? Kwentong kotsero at saswela na naman. Ang matatapos ang taon, lahat ng pinangako na gusto pang tuparin. 'Di ba? Wala. Eto na, pasok. Kaya sana wag matulad yan dito sa nangyari sa 2025 national budget. Yun na nga. Oo. Kasi sa araw na ito ay inilabas na ho ni Congressman Leandro Lebiste ang listahan na saan ba pumasok yung mga insertion na yan. Yung bang enumeration, yung tala kung anong distrito. Nako, ayan na. Kasi lumobo yung budget eh. Totoo. Mula sa BICAM, mula papunta ng NEP at GAA, ayan o, naglobohan ng todo. Ano ba yung NEP restored? Tapos total NEP. May nakalagay pa total budget. Teka ha, yan ay may paliwanag si Kong Lebiste dyan eh. Ha? Sa bagay na yan? Oo. For year 2025 NEP. Yes. Diba? Ang NEP total, yan yung initial proposal. Yung galing sa palasyo. Sa Malacanang. NEP total. Oo. Yung... Teka ha? NEP restored. NEP, sandali araw ha? Ano bang, para maintindihan ng ating mga kababayan. Oo nga, mahirap intindihin. Puro LCR pala ito. Oo. Ito, Camille Villar. Malaki din pala ang NEP ni ano Nako, So yung laki, dilaw, yun yung kabuuan ng buong taon. Yun yung naging GAA. Yun yung napirmahan na batas. So parang NEP restored tsaka total NEP pinag-plus ba? Ibig sabihin? Pinagsama? Kaya naging kabuuan. Yung NEP, restored, yun yung sinabit ng Malacanang. Okay. Yung NEP total, noong patapos ng deliberation, di ba? Okay. Di ba magkakaroon ng pagbabago? Oo. Tapos nag-BICAM, yung pumunta dun sa GAA. Okay. Di ba? Makikita nun due dito, yung halimbawa, yung example dito, yung kay Bienvenido Abante. Ayan, ba't may highlight yung Bienvenido Abante, no? May highlight eh. Ibig sabihin, sa ACR, yung una direct. NCR, yung una. Manila 6th District. Yeah, Parang total yun eh. Oo, parang... Yung una, yung ACR. Yung first page. Ayan. Sige pa. Yan. Sige pa. Special kasi si Kong Abante, kaya bigyan natin ng din yan. Bigyan natin emphasis. Ayan. May bold letter na yan. Stop. Yan. Hops. Yan. Manila 6th District. Yan. Bienvenido Benny M. Abante Aray Jr. Makikita mo yung NEP 1.26 billion, di ba? 1.265 billion. Okay. Noong Billion ba yun o million? Billion yan, billion. Ganun, billion pala ang computation yan. Kala ko million. Hindi, tama. Million pala yan, million. Okay. Pasensya na, ha? Naduduling ako eh. Tapos, ang kanyang total NEP ay 3 million. Na doble, Jen. Naging times 2. Tapos, nung naging GAA, nadagdagan pa. Pataas ng pataas. 3.8. Kaya may guhit dahil ito ang example ng pataas ng pataas. Ayun. Pataas ng pataas. Wala sa NEP na... Hindi, parang tama ka, parang billion eh. Hindi naman ako maniniwala 3 million lang ang kanyang, di ba? 3,847,000, ganun lang. Amount in thousand. Tama, yan. Meron sa taas, amount in thousand. So times 1,000 to. Tama ka. So billion nga yun. Billion. 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 Yun. Tama. No?
Yung pagkabasa natin dito Kasi kung sasabihin mo 3.8, baka magbasag ng salamin niya. Ano ako? Pakaliit sa akin. Tama, kaya may guhit. Oo. Ayan. So, from 1.265, naging 3.847, lagpas kalahati. Pero teka lang, yung pagkakagawa ba nito, bakit may highlight? Hindi, bakit naiba yung pangalan ni Kong Abante? Bakit parang biglang na bold doon? Hindi, parang Binigyan lang ng emphasis. in-emphasis na Pero ito. original ito, hindi naman ganon. Hindi siguro. Baka hindi nga. Oo. Parang dyan na yung emphasis. Kasi meron din sa iba eh. Ayun. Sa ibang page may ganyan din eh. Parang binigyan ng... Tinotal na. Kasi sa ibaba niya, puro siya, di ba? Para naman pala, oo. Mahilig kumampi doon sa mga magnanakaw. Nakikinabang. Sipin nyo, ito ha. Hindi basta-basta pera ito. Pera ito ng taong bayan. Pero sino nagpapakasasa? Matanong lang taga Maynila, District 5 ho ba? Tama ba? District 5 o District 3? Oo, kung ano man dyan ang tama. Tanong lang ho, ano ba silbi ng congressman nyo na yan? Meron ho ba mga pinagawa? Kasi meron tayo napanood na isang vlog. Yung cat eye, yung nilalagay sa kalsada, yung cat's eye. Anak ng tipak lang pati yung parking, side parking, merong cat eye. Anong purpose? Pampadami ng proyekto, ganun ba yun? Diyos me, yung marimar naman, Tigil-tigilan nyo ng pagnanakaw. Oo, hindi ho nakakarating sa langit ang tao magnanakaw. Oo, usigin at usigin kayo. Kaya ngayon, isukan nyo na lahat yan. Yung mga ninakaw nyo. Diba, Bebe Abante, itinotal na siguro yan. Ang dami pala niya, no? NCR, So, yung sa pinakataas niya, meron pa siyang, Abante rin ba yun? Ayun, Benny Abante Jr. Tapos yung 5 billion. 6 district na pala yun. City of Manila, William Irwin Chen. Pasay City, Antonio Calixto. Ayun. Baka sabihin ni Kong Benny, hindi naman ganyan inedit Baka anong katiyakan natin na yan nga talaga ang ano kanya. Kasi parang nabago yung letra Sabi ni Kong Lebiste, hindi lang naman ako may kopya niyan. Kung gusto yung i-confirm, tingnan nyo yung kopya ng... counter-check Okay, ko nga naman. Ika-counter-check nyo. Oo. Kasi itong listahan na ito, hindi na talaga ito lumilitaw sa public Agoy. Wala. Kung paano nabuo ang budget, Ito ba yung china-challenge sa ni Kong Terry doon? Ito. Salita na kung ano-ano, ilabas mo na lang. Yan, nilabas na nga. Nilabas na ngayon. Nilabas na nga. Pero ito kasi 19 pages, matagal-tagal na pag-aaralan mo ito, ha? Wait naman, kasi may mga ibang pangalan na talagang bold letter, no? Bakit kayo naka-bold? Kung Eric Yap, matinder yan. Ang makikita mo dyan, kung bakit naka-bold, malaki yung itinaas. Agoy. Mahigit. Tingnan mo yung Eric Yap, ha? Oo. From 1.85, naging 2.42, naging 6. Ang lakas ng... So times 2 pa. Lakas ng times 3. Times 3 pa. Oo. Samantalang yung Kong Eric Yap, identified yan sa mga Duterte, ha? Oo, Benguet. Pero tatahitay. Kasi di ba yan ang chairman ng APRO nung panahon ng mga Duterte. Oo. Yung AXIS. Oo. Pero nung pumasok pala ang kasalukuyang administrasyon, bagyo pa rin pala talaga si Kong Eric. Agoy. Bagyo, tatahitahimik lang. Kaya makikita mo yung iba, yung hindi naka-bold. Walang hindi umabot ng milyon ng itinaas. O hindi, maliit lang yung pagkakaiba. Pero ang sabi naman niya dyan, hindi naman common nakalista ka dyan, may ginagawang kalokohan. Yeah. Meron siyang dito Alam mo, tama ka, kasi nakapost yan doon sa kanyang social. Tinignan ko kanina, Oo. ang tingin ng taong bayan, lahat negatibo Hindi. In fairness po, pasensya na kayo, sana itama lang natin yung ating kaisipan. Kaso nga lang, Kuya Nelson, pagdating kasi dito usaping budget Basta budget ng DPWH, ang utak ng tao, negatibo na. Bakit? Kasi nga, biruin nyo ilang bilyon, ilang trilyon, nasayang lang ng ganun-ganun. Ilang tao lang ang nakinabang. Kawawa naman ho. Kaya nagkaroon sila ng impression na negative na itong DPWH. Kung pwede nga hindi bigyan ng pondo mas maganda kasi
o isuka muna nila yung mga ilang bilyon at trilyon na nasayang at naubos. O, diba? Tapos hihingi na naman sila ng pondo. Ngayon ang usapin dito, relasyon ni Cathy Cabral sa may-ari ng loan, Iyon ba to? Iyon Hotel. Ano kaya ang mga relasyon nila dito? Alamin natin dito sa balita. Pasok. Na-recover ng mga otoridad ang ilang ebidensya sa hotel room na huling tinutuluyan ni dating Undersecretary Catalina Cabral. At habang gumugulong ang investigasyon, lumutang din ang posible raw na kaugnayan ni Cabral sa dating may-ari ng Ion Hotel. Si Hanati para sa Politico Update. Kasama ng kutsilyo, nakahanap din ng cutter ang mga otoridad sa mga gamit ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ayon sa source ng Billionaire News Channel. Yan ay matapos maghain ng search warrant ang NBI sa tinuluyang kwarto ni Cabral sa Ion Hotel bago siya namatay. Una nang sinabi ni NBI spokesman Palmer Mallari sa BNC na ongoing ang parallel investigation nila tungkol sa manner of death ni Cabral. Andyan pa rin umiikot yung usapin. Pero taong bayan, alam na nila kung ano yung usapin na yan. Kayo ho, alam nyo ba kung ano yung usapin na yan? Yan yung ginagawa nilang pantakip dito sa issue ni Balulong at ni Bongit patungkol sa mali-malitang pera. So, kala naman nila magte-trending. Babalik na naman kayo sa issue doon sa mali-malitang pera. At hinihintay pa ng ating kababayan yung paglabas ng panibagong video ni Saldico. Sino-sino kaya ang masasabing karakter o mapapangalanan doon? Samantala kaya dumarami ang tanong na hindi trusted ang source, ayan nasasagutin ni Atty. Trixie. Atty. Trixie, pwede bang malaman kung ano yung balita na ito? Kakulangan ng impormasyon, kundi sa source ng information, in this case, si Secretary John Vic Remulla, it is possible na kaya dumadami ng mga katanungan ay dahil nga hindi pinagkakatiwalaan ang source of information. Ma'am, dito lang muna ako sa issue po with dating yung yumaong si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Wala po siyang kinakaharap na kaso. Pero bakit po, legal po ba yung pagpapakuha ng kanyang mga tawag nito, yung kanyang mga gamit, yung kanyang mga cellphone, pati na rin po yung actually ngayon nakikita na natin ay sa publiko na yung kanya pong pagpunta doon sa hotel kasama po yung kanyang driver. Bakit po ganito yung kanyang klase ng pag-iimbestiga po sa kanya na considering wala naman po siyang kasong kinakaharap, Attorney Trixie? Tama. Totoo po yan. Ngunit ang pagturing natin sa isang lugar kung saan mayroong corpus delicti, mayroong krimen na nag-occur, maaari pong i-seize ng mga kawani ng gobyerno o ng law enforcers natin ang ebidensya that can be found on the scene. However, dahil private property pa rin yan at if the deceased has family, maaari pong hingin yan ng pamilya. And dahil nga may ownership, may establish yung ownership dyan. Kung hindi rin ma-establish ng mga law enforcers ang evidentiary value nung hinahawakan nila, kailangan talagang i-turn over yan. Opo. Yung mga circumstansya, yung mga lumalabas ngayon sa social media, sa pag-aanalisa nyo po, attorney, nagtutugma po ba? Kasi isa sa mga nagtataka yung ating mga kababayan. Kasi di ba meron lumabas na video, tinatanong siya na ano ba yung greatest fear niya, yung phobia niya. Sabi niya, heights. Nagtataka sila, bakit doon siya nagtambay doon sa bangin? Yung mga ganun po na mga katanungan po, attorney. And kung kayo po ang tatanungin doon sa mga available ngayon na mga information na mga lumalabas, kumbaga, masasabi na ba natin na parang nagtutugma itong lahat ng mga pangyayari or mas marami pang mga katanungan po ang lumilitaw? Ang tingin ko tama na maraming katanungan dahil nga kukunti or kulang ang impormasyon na nilalabas ng ating gobyerno, particular na dito ang DILG.
Hindi rin lang po yun, no? Hindi rin lang sa kakulangan ng impormasyon, kundi sa source ng information, in this case, si Secretary John Vic Remulla, it is possible na kaya dumadami ng mga katanungan ay dahil nga hindi pinagkakatiwalaan ang source of information. Ngayon, Booking ka agad, ano? Lalo niya pagsisinungaling yung mga ibang mensahe. Yung pagsasalita ng isang akala mo trusted na nagbibigay ng impormasyon, hindi naman pala. So, alam nyo naman kung ano nangyari dito kay Cabral. Sabi na nakararami, wala yan. Oo, hindi naman yan yun eh. Tumakas yan, pinatakas yan. Yun yung mga komento. Diba? Ito ngayon, nag-iiyak ka talaga. Iiyak ka talaga. Hindi mo kakayanin si Representative Libiste. Ikaw, Mr. Kokey, lagi ka mapapahiya. Dahil hindi mo kakayanin ang mga ibibigay na balita o informasyon ni Congressman Libiste. Inuligsa ni House Infrastructure Committee Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, si Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste dahil sa mga aligasyon nito laban sa kanya. Tungkol ito sa umano'y insertion sa 2025 national budget, gayong hindi ito kongresista noong nakalipas na kongreso. Dapat umanong managot si Representative Leviste sa umano'y maling paratang at malinaw na pagsisinungaling nito ng akusahan si Representative Ridon na may insertions o isiningis. Dapat daw managot. Samantalang yung ikaw ay nagsasalita labang kay Tatay Digos sa Dolomite, tuwan-tuwa ka. Ngayon tapos sa'yo, dapat managot agad-agad. Wow. Hanawakan mo kagad ang batas. Mr. Kokey. Wag ganun. Masyado kang iyakin eh. Bluetooth connected. Diba? Sobra yung pagkaiyakin mo. Hindi mo kayang tanggapin. No? Huwag ka masyadong balat sibuyas ha. Bakit Wag ganun ha. Kung ikaw ay public servant, dapat tumatanggap ka ng batikos. Hindi yung babatikusin mo yung kalaban mo, tapos pag na-back to you ka, magngangaw-ngaw ka sa media. Aray ko! Yan ang mga iyakin tao. Dapat sa'yo, doon ka na lang, huwag ka na mag-congressman. Huwag ka na mag-representative dahil hindi ka sanay sa laro ng politika. Masyado kang ngangaw-ngaw at iyakin. Hindi mo kakayanin si Libiste. Mapulutuin ka sa kangkungan. Atty. Fernando Tipacio, may banat. Kanino? Tinelevise po nila, ni-livestream po nila yung kanilang mga sessions. Ang kapansin-pansin po ay kapag nagre-recess po, ay tumitigil yung session, ngunit nagtitipo naman sila behind the camera. So, meron pa rin pong tinatago. Pangalawa, tama po yung kaninang report na aking namomonitor bago nyo po ako kinapayanam, ay nagdadagdag na naman po at parang walang nagbago sapagkat number 1 na naman po sa dami ng insertions ay ang speaker na ang insertion ay mahigit 2 bilyon at yung magkapatid na Swansing na silang yung isa ay nasa Committee on Appropriations ay bilyon-bilyon din po ang insertions bukod pa sa mga favored na mga congressmen nila na bilyon-bilyon din po ang mga insertion. Kamakailan lamang ay kinansilangan ng Senado ang BICAM, ikatlong BICAM, kung saan gusto naman din ng Kamara, yung mga representante ng Kamara na ipagpatuloy. Ano bang nakikita po ninyo dito, attorney? May legal na batayan ba yung pag-suspende din o pagkansela ng Senado doon sana sa ikatlong pagdinig, yung BICAM hearing po nila? Nasa prerogative naman po yan ng Senado. Kunit may 2 bagay po tayong mapapansin na naman dito sa ating bicameral conference. Unang-una, bagamat sila po ay nangako na gagawing transparent ngayon, lalo na yung tinatawag na small committee, at tinupad naman nila yon in a certain way sapagkat tinelevise po nila, ni-livestream po nila yung kanilang mga sessions
Ang kapansin-pansin po ay kapag nagre-recess po, ay tumitigil yung session, ngunit nagtitipo naman sila behind the camera. So, meron pa rin pong tinatago. Pangalawa, tama po yung kaninang report na aking namomonitor bago nyo po ako kinapayanam, ay nagdadagdag na naman po at parang walang nagbago. Sapagkat number 1 na naman po sa dami ng insertions ay ang speaker, na ang insertion ay mahigit 2 bilyon. At yung mga magkapatid na Swansing na silang, yung isa ay nasa Committee on Appropriations, ay bilyon-bilyon din po ang insertions, bukod pa sa mga favored na mga congressmen nila na bilyon-bilyon din po ang mga insertions. Kung speaking of insertions sa attorney, kung gusto man nilang may idagdag na pondo, dapat doon pa sa National Expenditure Program o sa NEP dapat ipinasok, hindi dito sa BICAM. Tama ho ba ang ganung proseso, attorney? Tama po, kasi alam niyo po, sa ilalim ng ating saligang batas, ang executive ang nagpo-propose ng budget through the yung National Expenditure Program. Kung baga ito ay wish list. Ang sa saligang batas naman natin ay ang lehislatura, hindi lamang po ang House kundi ang Senado, sapagkat bicameral po tayo, ay ang guardian o tagabantay ng kabanang bayan. Ang ibig pong sabihin, tama po yung opinion ng iba, bakit mo dinadagdagan? Dapat nga yan, pangalagaan mo, kung maaaring bawasan pa, kung bagat tawaran po yan eh. Parang ikaw ay isang estudyante na humihingi ng baon sa tatay mo, sabihin mo, tay, meron po kaming party sa Sabado, pwede pa makahingi ng 1,000 piso? Ba hindi, wala sa budget niyan. Pwede ba? 500 na lang. Yun lang ang kaya natin. Sabi nyo oo. Simpleng-simple lang dito sa mga durobo, kasi sabuatan sila eh. Diyan sila sa kamara at meron niyang, nung nakaraan, merong kasabot ng mga senador yan kasi hindi naman na-aprobahan yan. Diba? Ipapasa sa kamara, pero kung sablay sa Senado, sa mga senador, hindi ipapasa. Ngayon, ang mangyayari dyan, lahat yan magkakasabuat. Meron dyan hindi pipirma, pero go pa rin yan. Kita mo yung nangyari doon kay Ate Amy. Kay Manang Amy, diba, hindi na nga siya pumatin, hindi na siya pumirma, pero nag-go pa rin. Ganon. Sinisimplihan lang nila yan, pero ang kalalabasan na yan, insertion pa rin. 2026, wala na. Diba? Meron pa rin sa program eh. Yun ang doon sila nakatuon ngayon sa program. Program na walang patutunguhan na pondo. Ilan ang napunta sa program? Ilang bilyon? Ngayon, sigurado ba sila na mababalik yung 60 billion na kinuha sa sa PhilHealth? Nagtatanong lang ho kami ho ay mamayang Pilipino, pero naasahan namin na ibalik nyo. At bukod doon, siyempre, yung mga pinagsusuli ng mga kontraktor, 241 nasa na. Diba? Ipakita nyo kung saan nilagay. Para alam ng taong bayan kung nasaan talaga ang pera. Diba? Wag puro pa social media, ganto ganiri, ganto ganoon. Wag nyo kaming pinagloloko. Ang taong bayan nandito lang, nagmamasid, galit na nga eh. Tapos ganyan pa kayo talaga. Tuloy. Po dapat ang pangangalaga. Ang hindi po pangangalaga, yung ang sinabi nung isa ay ganito ang kailangan nila, dodoblihin mo pa. Meron pa nga dito po more than double yung request sa NEP ay more than double ang kanilang ini-insert. At ito po, sa DPWH pa lamang po ito hindi pa po natin pinag-uusapan yung ibang mga departamento ng ating pamahalaan. Opo, kung hindi po pwedeng magdagdag o magdoble po ng pondo, ang trabaho ng BICAM ba dapat ay magbawas po pwede at mag-realign po ng kanilang mga pondo o budget po ng mga ahensya, attorney? Magbawas o kung hindi man bawasan, ay maghanap ng mga sources. Sapagkat yan, alam niyo po, yung mga sinasabi na nila unprogrammed allocations,
yan po dapat meron contingency fund na kung saan huhugutin. Ah. Ibig sabihin, sources of revenue. Hindi yung huhugutin mo sa mga naka-earmark na katulad ng PhilHealth. Yun yung sinasabi natin. Hinugot nila doon. Ang problema ngayon, paano nila babayaran yun? Dito saan program sila dudukot? Diba? Agoy-agoy. Pilipinas, niloko na naman tayo. Panibagong panloloko sa 2026 budget. Hindi lang yan sa DPWH. Meron pa mga ibang ibang departamento. Lalabas at lalabas yan pag magaling ang mga namumuno. Pero pag durobo ang namumuno, malabo sa malabo yan. Kaya ako umabot sa video nito hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye!